Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Isayos ang inyong orasan, 7 minuto 40 segundo, makalipas ang alas 3 ng hapon. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isang mapagpala at makabuluhang araw sa lahat. Ito po ang inyong kalihim ng Kagawaran ng Paggawa at Empleo o DOLE, Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Sa ngalan ng Kagawaran, ipinapaabot ko ang taus-puso at lubos na pagpapasalamat sa pagkakataon na binigay ng Presidential Broadcast Service, PBS, sa pangunguna ni Director Fernando Sanga at Station Manager Ray Sampang na maging bahagi ng kanilang serbisyo publiko kung saan ako at ang mga kasama ko sa DOLE ay maghahatid ng mga napapanahong impormasyon at balita ukol sa mga pinakabagong pulisiya, mga programa, plano at inisyatibo ng kagawaran may kinalaman sa aming mandato o tungkulin bilang mga lingkod bayan. Kasama ng mga bumubuo ng PBS o Philippine Broadcast Service, ang programa ay magbibigay linaw sa mga kaganapan at sasagot sa mga katanungan na nais parating ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga manggagawa, gayon din ang mga namumuhunan. Kaya kayo ay aking inaanyayahan na tumutok sa programang DOLE at your service sa bagong Pilipinas tuwing Biyernes alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isang mapagpalang pagbati po ngayong hapong ito ng Biyernes. Inyo pong napakinggan ang kalihim ng Department of Labor and Employment, Secretary Bienvenido E. Laguesma. Magandang hapon po, bagong Pilipinas. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo ako at ang bumubuo ng ating programa ngayong hapon, January 24, 2025, para sa ikatlong episode ng DOLE at your service sa bagong Pilipinas. Po ang inyong kaagapay kada Biyernes ng hapon alas 3 hanggang alas 4 dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Radyo Pilipinas po inyong masusumpungan sa inyong mga radyo sa talapitang 738 AM kHz. And of course, hatid din po ito sa inyo ng ating overseas station, Radyo Pilipinas World Service sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Para po sa ating mga taga-subaybay, maaari po kayong mag-send ng tanong tungkol sa trabaho. I-text lamang ang numerong 0991-487-4554. Ulitin ko po yung mga numbers na pwede nyong padala yung inyong mga mensahe. 0991-487-4554 na amin din po ipapakita sa inyong mga screen. Maaari din po kayong magkomento sa aming social media live streaming. Amin pong sasagutin ang inyong mga tanong dito mismo sa DOLE. Walang imposible. Ating po mga tagapakinig at tagapanood, siyempre kasama pa rin natin ngayon ang ating director. Katuwag natin mula po sa Department of Labor and Employment Information and Publication Service, si Director Rosalinda P. Pineda. Magandang hapon po, Director Len. Magandang hapon po, Sir Ray. At sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat po sa Radyo Pilipinas para sa isa na namang oras ng mahalagang balita at kaganapan po mula sa kagawaran. At siyempre sa ating pilot episode, Director Len, napag-usapan natin yung mga tulong na handog ng Department of Labor para sa mga naapektuhan ng pagsasara ng Internet Gaming License o yung POGO operations.
gayon din yung selebrasyon para sa mga minamahal nating mga kasambahay. Yes, tama po yan, Sir Ray. And mamaya po ay sasamahan tayo ni Attorney Alvin Bicorada po, ang Director ng DOLE, Bureau of Working Conditions, para talakayin ang DOLE Online Compliance Portal na mapapakinabangan po ng ating mga kababayan. At isa pa pong mahalagang discussion ngayon ay yung payrolls o pasahod po ngayong Chinese New Year na isang Oo. special Oo nga. non-working day, Madalas sir. yun, madalas tinatanong sa amin yun, no? Paano kapag holiday, walang pasok, paano ang bayad kung papapasukin kami ng employer namin? Overtime, 50% ba yan? 85% ba yan? Parang may mga ano yan, no? May mga iba-ibang mga category na ang pay grade ibabayad. Alright. Sige, tiyak na makabuluhan diskusyon ito. Dito sa ating episode ito, mababahagi sa ating mga tagapakinig sa usapin ng mas mabilis na serbisyo at pasahod. Pero bago yan, atin munang pakinggan ang ilan sa mga good news mula sa Department of Labor nitong nakaraang linggo. Dole News Updates. Para po sa ating Dolly News Updates, una rito ang kapipirma lamang na bagong guidelines sa Alien Employment Permit o yung AEP. Pakinggan natin ang ulat mula sa ating kasamahan sa Department of Labor and Employment IPS na si Gacel May Tisbe. Nilagdaan na ni DOLE Secretary Bienvenido Ilaguesma nitong ika-20 ng Enero ang Department Order No. 248 Series of 2025 na nagtatakda ng mga bagong panuntunan sa Alien Employment Permit o AEP o ang mga alituntunin sa pagtatrabaho ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Ang bagong AEP guidelines ay naglalayong pag-aani ng mga proseso, bawasan ang red tape, at tiyaking ang mga dayuhang manggagawa ay tumutulong sa mga priority sectors ng bansa habang iginagalang ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ito rin ay hakbang upang balansehin ang pag-promote ng mga pamumuhunan, proteksyon sa lokal na manggagawa at paglilipat ng kapaki-pakinabang na kaalaman sa ating mga kababayan. Sa nakalipas na 3 taon, umabot sa higit 190,000 AEPs ang naipagkaloob ng DOLE para sa mga dayuhang manggagawa sa iba't ibang industriya sa bansa. Ang mga reformang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 18, Series of 2023, na naglalayong hikayatin ng mas maraming Foreign Direct Investments o FDIs sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga proseso ng negosyo. Tinitiyak naman ng DOLE na patuloy itong gumagawa ng paraan upang itaguyod ang ekonomiya, protektahan ng manggagawang Pilipino at suportahan ang pambansang kaunlaran. Sa mga susunod na episode po ay atin ding tatalakayin yung bagong AEP guidelines at ano ba yung pwedeng asahan or magiging epekto nito sa mundo ng manggagawa, Sir Ray. Pero bago po yan, may isa po tayong good news uli. Ukol naman sa mas pinalakas na sistema ng DOLE para sa mga gustong ilapit ang kanilang hinaing sa ating kagawaran. Ang detalye po, pakinggan natin pong muli sa isang kasamahan pa po natin sa DOLE IPS. Inilunsad kamakailan ng DOLE ang DOLE Assistance for Request Management System o DOLE ARMS, isang makabagong online system na naglalayong gawing mas mabilis at maayos ang proseso ng pagsumite ng mga reklamo at paghingi ng tulong. Ang DOLE ARMS ay ang pinag-isang database para sa online at on-site request for assistance. Pinagsasama nito ang iba't ibang sistema tulad ng Single Entry Approach Management System o SENA-MS ng regional offices, Electronic Case Tracking System o ECTS ng National Labor Relations Commission at ang online SENA filing system ng National Conciliation and Mediation Board. Layo nitong maiwasan ang paulit-ulit na pagsumite ng reklamo sa iba't ibang opisina ng DOLE. Ang mga manggagawa kabilang ang kasambahay, unyon, asosasyon o employer ay maaaring maghain ng reklamo o kahilingan sa tulong ng online portal ng DOLE ARMS. Ang mga reklamo ay daraan sa 30 araw na mandatory conciliation mediation process sa ilalim ng SENA program upang mabilis at patas na maresolba ang mga issue bago ito lumaki bilang labor case. Ang bagong sistema ay nagpapakita ng dedikasyon ng DOLE sa pagpapabuti ng serbisyo sa pamamagitan ng teknolohiya sa ilalim ng kampanyang Problema sa Trabaho, iSENA Mo. Mabuting balita nga ito mga kababayan, no? At higit na makatutulong ito para sa mga manggagawang may reklamo dahil mas pinadali na po ngayon yung paghingi ng tulong sa DOLE because of DOLE ARMS. Bukod po kasi sa walk-in,
pwede na po kayong mag-file online ng inyong mga karaingan. Dalawin lamang po natin ang arms.dole.gov.ph para po sa mga impormasyon na kailangan po. Ito siguro ang tanong ko lang dito, Director, gaano naman kabilis ang sagot ng DOLE dun sa mga kanilang mga pinapile dun sa DOLE Arms? Mabilis na yan, Sir Ray. Wow. For sure. For sure. Pag dole, walang imposible. Ayan, narinig po ninyo ha. Sa DOLE, walang imposible. Lalo na, itaan nyo sa DOLE Arms, no? DOLE Arms, Yes po. ARMS. Ayan. Maraming baong magagandang balita ang Department of Labor, lalo na kapag tungkol sa pagpaparami ng trabaho at kaganapan na rin sa ating mga kababayan. Kapakanan po yan ng ating mga kababayan. Itong susunod na good news, pwede na rin sa mga gusto magtrabaho sa Europa, sa mga European company. Ang detalye, ating alamin. Pinalakas naman ng DOLE ang ugnayan nito sa Ministry of Economic Affairs and Employment ng Finland na maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino at makatulong sa pagpapahusay sa ating workforce. Sa isang high-level meeting sa Maynila na pinangunahan ni DOLE Secretary Bienvenido Ilaguesma at Finnish Minister of Employment Arto Satonen, tinalakay ang pagpapatibay sa kooperasyon sa trabaho at pagpapalago ng kasanayan. Sa nasabing pagpupulong, hinikayat ni Secretary Laguesma ang delegasyon ng Finland na tignan ang mga industriya sa bansa kung saan pwedeng mamuhunan ng Finland. Sumentro rin ang usapin sa balak ng Finland na mag-recruit ng mga Pinoy na magtrabaho roon. Sa pahayag ni Minister Satonen, pinuri niya ang mga libu-libong Pilipino sa Finland na aniya ay masisipag at mapandikha. Ang Pilipinas ay isa sa mga prioridad ng Finland sa international recruitment, lalo na sa healthcare, shipbuilding, IT, at hospitality sectors. Samantala, pinahayag naman ng DOLE ang interes nito na i-align ang Philippine Training at Qualification Standards sa Finland upang masiguro ang mas magagandang oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. At iyan lamang po ang ilan sa mga kapaki-pakinabang at napapanahong balita mula sa kagawaran para sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Bagong boses, bagong pananaw. Abangan sa Sabado, Enero 25, alas 7 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Prangkahan na! DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Alright, 21 minuto, 40 segundo makalipas ang alas 3 ng hapon. Pabalik po ang programang DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Kasama nyo pa rin kami. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, and of course si Director Pineda. Good afternoon ulit, Director Pineda. Kanina narinig ko yung bisot ng Pangulo tungkol sa pagbibigay niya ng direktiba. Sarado lang Pogo. Itong nakalipas na taon. Plus, ganoon na rin ang kanyang standing order na hanapan ng trabaho. Itong mga maapektuhan na ito ng Pogo, no? Tapos, yung first episode natin, if I can remember correctly, may mga pinicture tayo dito na hired on the spot
na mga Yes po, naapektuhan sir. nun, ano? Director Opo. Pineda. So tuloy-tuloy pa rin lahat 'yan. Opo. Lahat po ng interventions po ng kagawaran ay tuloy-tuloy pa rin po para po doon sa mga nawalan po ng trabaho o na displace po dahil sa pagsasara po ng Pogo, Sir Ray. Ayan. Alright. At para po sa bahaging ito ng ating programa, makakasama natin Director Pineda, ang isa nating panauhin para sa araw na ito mula pa rin sa Department of Labor and Employment. Yes po, Sir Ray. Ang atin pong panauhin ngayon ay walang iba kundi si Attorney Director Alvin Curada po ng Bureau of Working Conditions. Magandang hapon po, Dear Alvin. Mga lahat ng nakikinig po sa atin, and kami po ay nagpapasalamat sa inyo for inviting the Bureau of Working Conditions para po ma-share yung aming pong ginagawa para sa ating mga manggagawa at para sa mga employer. Ay, welcome po, Director Alvin. At ngayon ko napag-alaman na first time mag-guest sa isang radio program. Wow, welcome po sa Radyo Pilipinas at saka sa programang Department of Labor and at your service. Ngayon naman, partner, Director Len, ay ating pag-uusapan itong DOLE Online Compliance Portal na binanggit sa atin kanina, ano? At para ipaliwanag sa atin to at sa ating mga tagapakinig itong portal na ito, dito natin malalaman mula kay Director Alvin. At kaugnay ng layunin ng DOLE na mas mapabilis at gawing mas epektibo ang serbisyo nito para sa mga manggagawa at mga investors, atin pong inilunsad ngayong taon ang DOLE Online Compliance Portal. Ano po ba ang pangunahing layunin ng portal na ito, Director Alvin? Ang DOLE Compliance Portal po ay na-launch late last year ni Secretary Laguesma. Ito po ay part ng malakihang digitalization initiatives ng Department of Labor and Employment. Nabanggit po kanina yung ARMS. Sa the other side naman po ng ating digitalization services ay bigyan po ng opportunity na mapabilis po yung ating services sa ating mga employers. Dati po kasi ang nirereklamo, hirap sila mag-submit ng kanilang mga requirements. Gusto nila mag-comply dahil marami po tayong batas na re-require sila mag-submit ng report. Pero sinasabi nila, saan kami mag-submit ng report? Ang opisina ng DOLE, napakaunti lang naman. Kaya napag-isipan po namin, while recognizing na marami pa rin na technologically challenged areas, we will take advantage po sa mga areas na mataas ang internet connectivity at bigyan sa opportunity ang ating mga employer na mapabilis yung paglapit po sa Department of Labor Employment at pag-submit po ng kanilang mga reports as required sa ating mga batas paggawa. So ibig sabihin na Director Len, Director Alvin, wala nang pipila, wala nang masyadong paperwork, online na ang submission. Karamihan po ay online na, pero may mga areas po tayong rural, nandiyan pa rin po yung manual po na submission natin. But we expect 90% po ng ating mga services ay online na po yung access ng ating mga employers. Sige, Maraming salamat, Director Alvin. Bukod po doon, maaari po ba din natin ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano-ano po yung serbisyo na pwede dito sa ating online compliance portal at sino-sino nga po ba ang inaasahan nating makikinabang sa portal na ito? Nung dinesign po itong compliance portal, ang ating po talagang objectives ay lahat po ng serbisyo ng DOLE ay makapaloob na po dito para pagpasok sa DOLE, isa na lang pong pupuntahan and ma-avail na po lahat ng services dito. Mainit-init po yung usapan ng 13-month pay. Kailangan pong required po yung ating mga employers magsubmit ng 13-month pay report. Pag nag-implement po kayo ng pagbabago ng work arrangement, kailangan mag-submit po kayo ng telecommuting report. Pag may natanggal po na mga workers, kailangan mag-submit mo ng report. And on the occupational safety and health standards naman po, marami po tayong sinasabit na reports, annual medical report, accident report. Halos lahat po ng report ay nandito na rin po. Kaya inaasahan po natin yung halos natin na 900 establishments in the country should be able po to access itong portal at mapabilis po yung kanilang submission ng mga reports. By submitting po yung report, we expect po na greater compliance among employers kasi makikita na natin yung report. At the back end, mamomonitor na rin ng ating labor inspectors, ng staff ng Bureau of Working Conditions, yung mga sinasabit ng report, kung tama ba yung computation. Pag may pagkakamali naman, ang ginagawa naman po namin, we'll reach out na, hey, may mali kayo, baka pwede natin i-comply ito at bibigyan naman sila ng period to comply. It's really facilitating po sustainable and tuloy-tuloy na compliance among employers. Curious lang ako, Director Len, Director Alvin.
So, ito pong portal na ito, online na ito ha? Opo. Online na. So, available to sa website ng DOLE? Ito po ay accessible sa reports.dole.gov.ph. Ito po ay secured site ng Department of Labor and Employment. Maaari pong i-access po ngayon ng ating mga nanonood at nakikinig. Sige nga, tingnan nga natin kung ma-access natin. Ano? Baka pwede natin ipakita rin sa screen mamaya kung habang ina-access natin yung website para makita natin, para mapakita natin sa ating mga kababayan na gumagana yung website na yan, gumagana yung portal na yan, gamitin ninyo. At yan para mapabilis ang serbisyo ng DOLE. Pero, okay, meron na po ba kayong datos? Meron na po ba tayong datos? Kung ilan na po ang naserbisyo ng DOLE sa pamamagitan nito, Director Alvin? Nung na-launch po ito nung November, soft launch and full launching nung December, meron na po tayong 22,000 na naka-registered na establishment. Malaki-laki po yun. And yung pong mahalagang na tinututukan ni Secretary Laguesma kung gaano nakarami yung mga establishment na nagsabit ng report, around 19,000 or 20,000 po ang nagsabit ng 13-month pay report. Yung mga work accident report, around 9,000. Yung pong nagbabago ng kanilang work arrangement, nag-adapt ng telecommuting, 87. Tapos po yung mga nag-adapt naman ng shifting work holidays, nag 4-day work week or yung flexible work arrangement, around 1,000 establishment naman po. Ito po ay kaunti pa lang kasi po ang laki po ng universe na ini-expect nating mag-submit, pero kami po ay nagpapasalamat na mabigyan ng opportunity ngayon. At least maraming nakakapanood at we hope po na mag-increase pa itong number as the months and days progress po by 2025. Okay. Magandang balita yun, Sir Ray, Oo, Kasi oo. this is actually in line with the ni President Ferdinand R. Marcos Jr., yung digitalization. Yes, so, yes. yan na po yung mga hakbang na ginagawa ni DOLE para po mapadali yung proseso. Pero, Sir Alvin, Dear Alvin, maaari niyo po bang ibahagi ngayon sa ating mga taga-subaybay kung paano po gamitin itong portal? Kasi dapat po, di ba, user-friendly. At bukod po doon, may requirements po ba o bayad na hinihingi sa paggamit nito? Kung services natin sa compliance portal ay libre po, wala pong bayad kahit piso. Buti na lang sinabi ni Director yun. Kasi may mga lumalabas na issue na may naniningil na serbisyo eh. Naku po, Wala po ganun, dapat po isumbong po sa amin dahil Yan. libre po itong compliance portal. Tulong po ito ng gobyerno para po sa ating mga enterprises. Ma-access po ito sa pamamagitan ng nabanggit ko po kanina na reports.dole.gov.ph. Kailangan lang po mag-register kayo through a valid email address. Fill upan inuntian po namin yung fields para ma-encourage po talaga sila mag-implement. And once you register po, ikaw po ay makakatanggap ng Certificate of Establishment Registration in compliance with Rule 1020 po ng ating Occupational Safety and Health Standards. Ayun. Matanong ko lang, paano po yung mga medyo may edad na gustong magagamit at friendly pa rin ba sa kanila yan? Yung pong maraming concern din kasi mga field offices po namin sa regional offices, sinasabi nga po na may mga lumalapit sa kanila na walang internet connection. Yes. Pero bukas po ang aming field offices, provincial offices at regional offices na tumanggap sila. May computer po kaming allocated bawat provincial offices, regional offices at mag-i-encode po sila in code. Okay. Kung hindi po nila kaya at nahihirapan pa rin sila, tutulungan po sila ng aming mga labor inspectors na nandoon po sa opisina ng DOLE sa regional and provincial offices Yun, po. may mag-a-assist naman pala eh. Diba? Director, may mag-a-assist naman pala. Alright, ano naman po yung mga hakbang na ginawa ng DOLE upang masiguro yung seguridad? Kasi online ito eh. Ano po di ba, ultimong banking system nga, nahahack eh. Ito bang portal natin na ito, ika nga po, secured, Director Alvin? Data security po ay isa po sa mga aspeto na pinapahalagahan ng Department of Labor Employment. Na-develop po itong compliance portal middle of last year pero matagal po namin na i-launch ito dahil po we had to seek clearance from the Department of Information and Communication Technology and built-in po sa ating compliance portal ay mga security protocols. Una po, naka-encrypt po yung mga data
at naka-host po ito sa isang online cloud storage system. Isang malaking kumpanya po ang may hawak nito. We also have yung secure login and authentication by adapting po yung two-factor authentication, and yung pong aming management information system ay regular po nagkakandak ng security audit para makikita po namin kung may mga attempts to hack, may mga attempts to breach, and meron po kami regular na backup and recovery procedures ng aming system. And hindi po lahat ng tauhan, even yung mga officials po ng Department of Labor and Employment ay may access sa data. Kaunti lang po yung tao may full access, but yung senior officials namin kasama si Director Len may viewing access lang, but they could not access the full data access ng ating mga company. At the same time, sumusunod po tayo sa protocol ng DICT, including po yung pagkakaroon ng data breach and response plan in case po talaga na hopefully wala po sana mangyari, may breach po na mangyayari sa ating portal. Pero matanong ko lang, Director Alvin at Director Len, usually nag-update yan yung mga system na yan, yung mga security system. Maaasahan din ba ng ating mga user yan na minsan mag-update? Updating naman po ay regular na ginagawa ng amin kasi may nakatutok po dito. Meron po kami sa within the bureau na management information system. Sila 24 hours po sila nakatutok dito, yung ating mga MIS, and yung pong ating mga labor inspectors, before they can actually access yung ating mga sistema, yung kanilang mga devices po ay dapat updated din ng security protocols para hindi po makapagdala ng virus and other syntax papasok po sa ating system. Ayun. Talagang fully secured, Sir Ray, Oo. Mukhang kampante akong gagamit niyan. Yes. Yung mga kababayan natin. Pati ang ating mga employers, alam nilang secured yung kanilang portal na papasukan. Pati yung mga information ng kanilang mga manggagawa is secured din sa portal nila. Pero ng DOL online mahabol ko lang na system. tanong, Director Len, Director Alvin. Of course, local employers, employee, pwedeng mag-access nun. Napapakinggan ho tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating overseas station Radio Pilipinas World Service. Pwede rin ba magpasok doon, mag-input doon ang mga nagtatrabaho sa labas ng bansa, yung mga OFWs? O exclusively for ano lang ito? For local. Ang cater po natin dito ay mga local companies lang po talaga. O yung mga local companies lang po or those based in the Philippines. Kasi ang ano po natin, ang jurisdiction din po ng DOLE, overall employers in the Philippines. So, pero kung sila po ay may negosyo sa abroad, sila ang nagmamanage, may-ari, may pinapatakbo nila pero may tauhan sila dito sa Pilipinas, they can still access the system and view po yung kanilang mga submissions para makita rin nila kung yung mga tauhan nila dito sa Pilipinas ay nakapag-submit na ng report na dapat isubmit sa Department of Labor and Employment. Alright, Director Len? Okay. Ayan. So magandang balita po 'yan, Sir Ray, no? And makikita din po natin ngayon sa ating screen, no? Ang pag-register ng ating mga kasamahan dito at kung gaano ka-user-friendly ang portal, Sir Ray. Sige nga, pakita nga. Ayun, nakikita Tingnan po natin. Ayan. Doon sa mga nakasubaybay sa atin sa ating Facebook broadcast live, no? Sa inyong mga television, dahil napapanood din tayo sa ating television sa TV Plus Channel 3, For the Box Channels 45 to 49. Nakikita nyo, actually, ina-access ng ating mga kasamahan, Director Len, yung portal, ayan, tingnan nyo. Doon sa mga nakikinig naman sa ating sa radyo, kasalukuyan pong ina-access ng ating mga kasamahan dito, yung ating master control, mga kasamahan natin sa Department of Migrant Workers, ito pong portal na ito. At nasa loob na. Department of Labor and Employment. Sorry. Ayan. Okay. DOLE. Ayan. May hang up pa ako dun sa last time. Anyway, sa Department of Labor and Employment. Sige. So, naka-access. Naka-access tayo sa DOLE, portal. O, yun. Ibig sabihin, gumagana. Gumagana. Yes, Wow. User-friendly din po, Sir Ray, no? Sabi nga po ni Dear Alvin kanina, binawasan yung ibang fields para mas madali ang pag-submit ng mga reports sa online compliance. Alright. Napakagandang kaganapan po niyan. At hindi na kayo pipila, hindi na kayo mabibilad sa araw hanggat meron kayo access sa website o sa online. Alright, magbabalik po muna kami makalipas ang ilang paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 3,500 bahay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Samar, Leyte at Biliran. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA
dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na ang mga bahay na ito ay matitibay at kayang siguruhin ang kaligtasan ng bawat pamilyang titira rito. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin ito, ang ating mga pabahay ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ay, 37 minuto, 30 segundo makalipas ang alas 3 ng hapon. Director Len, nagbabalik tayo. Thank you po, Sir Alvin. Sir Ray, no? Pero bago po tayo Tumuloy, opo. Meron pa tayong Lumipat ng naiwanan. paksa. Oo. Kasi, di ba, ito pong online compliance portal. Baka po meron pa kayo, Dear Alvin, ibang sistema, no? Na makakapagpadali rin ng serbisyo natin para sa ating mga kababayang manggagawa. Meron pa po ba, Dear Alvin? Po sa ating mga manggagawa, nakalimutan ko pong sabihin kanina, Ray and Director Len, na ang DOLE po ay meron na pong Dole chatbot. Ang tawag po sa kanya ay Leia, Labor and Employment Assistant. Anong pangalan? Leia, Labor and Employment Assistant. At ito po ay naka-launch sa Facebook account ng Department of Labor and Employment tsaka sa website po ng Department of Labor and Employment. Pag nag-access po kayo doon, ito po ay available to everyone. Kaya po niyang sumagot ng eksaktong wage rate kung saan po kayo nagtatrabaho, saang lugar, saan pong lokasyon po kayo nagtatrabaho. At the same time, kaya po niya mag-compute ng mga overtime pay. Magbigay lang po kayo ng tamang data. Ang assumption po natin na binigay niyong data ay tama. Iko-compute po ng chatbot magkano pong tatanggapin ninyo na minimum wage, overtime pay, and other monetary benefits po. So ito po ay ina-address po talaga. Ito ay patuloy po rin na response ng administration po ni Secretary Laguesma na more than calling, more than advices, i-provide natin yung tamang information sa ating mga manggagawa para sila ma-empower na, hey, mas maliit ang tinatanggap ko dito. Pupunta sila sa employer para i-settle bakit ganon. And dahil alam ng employer natin na may chatbot na may kakayahan magbigay ng tamang benepisyo, dapat hindi na rin sila magbibigay na mas mababa doon dahil merong verification na within the chatbot po natin. So, ang ibig sabihin nun, Director Len, Director Alvin, halimbawa ako, access ko yung Leia, yung chatbot. Gusto kong malaman kung totoo nga ba yung minimum wage na binibigay sa akin ng aking employer. Itatype po doon, halimbawa, taga-region 9 ako. Ganito yung trabaho ko. Tapos ganito yung sweldong natatanggap ko. Masasagot yun ng Leia kung tama yung binibigay o hindi? Accurate, magbibigay po siya ng tamang wage rate. Kung Region 9 po, depende po sa wage categories in Region 9, pipiliin nyo po, ako po ay nagtatrabaho sa Region 9. Kasi tatanungin, saan po kayong region, saan pong province, at saan po kayong province. At ilalabas po doon yung accurate na wage rate po na doon sa Region 9 kung saan nagtatrabaho yung ating mga manggagawa. Yan. Director Len, nakikita nila sa screen natin kung kayo nakasubaybay sa ating Facebook broadcast live yung pinaka-page ng Leia. User-friendly talaga siya, Sir Ray. Nakita mo ba meron siyang iba't ibang dialects? Oo nga na napansin ko eh. English. Tagalog, may Bisaya. Yun. Mga dialects. Ilang mga ina-access So mayroong ano doon, Director, may English? May English po, may Tagalog, tsaka may Bisaya. And ngayong taon po, balak po namin i-expand pa. Maghahagilap lang po kami ng interpreter at nakakaalam nun po ng mga dialects para po we can expand further yung capacity of the chatbot to provide accurate information sa iba't ibang manggagawa sa iba't ibang region. Halimbawa, yung mga ibang regional dialects tulad ng Tausug, yung mga taga Hulo, taga Mindanao, ano? Opo. Maganda. Hindi kaya dumami yung mga magpapail ng reklamo pag nalaman na, mali pala yung yung wage order, yung wage na binibigay sa atin yan. Ang Department of Labor and Employment ay hindi reklamo. Dahil in-advocate po natin sa employer, nakikita po namin for the employer to voluntarily already adjust yung kanilang sistema para pag nag-verify yung mga manggagawa, tumatama doon sa sistema po nila. Okay, sige. Pero ngayon naman, dadako tayo sa isa pang mahalagang paksa. Ang tamang pay rules. Ito na po, makinig po kayo mga manggagawa natin dyan.
alam nyo naman, Chinese New Year, may special non-working holiday. Makinig po kayo. Unahin natin si Director Alvin. Ano po ba ang pagkakaiba ng holiday at special non-working day? At bakit magkaiba ang kalkulasyon ng kompensasyon sa araw na ito? Director Alvin. Ang common po na question na kasi ang kanila pong pagkakaintindi ay holiday lang but ang ating pong batas ay classify pa na regular and special holiday. Ang ating pong regular holiday ay yung pong mga nakadeclare sa proclamation ni President base po sa kanyang proclamation noong 727 series of 2024. Ang ating pong mga regular holidays ay yung January 1, April 19, April 17, April 18. Ito po yung mga Monday, Thursday, Friday, Saturday. May 1, June 12, August 25, November 30, December 25, December 30, at yung dalawa pong Muslim holidays. Sa regular holiday po natin, dapat pag pumasok po kayo 200%. Pag hindi po kayo pumasok, kayo po ay may entitled ng 100% pag kayo po ay pumasok nung huling pasok, araw ng pasok, bago mag-holiday. Pero kung hindi po kayo nakapasok, hindi po kayo entitled ng 100% pag hindi kayo pumasok sa araw ng holiday itself. Yun po yung kaibahan sa special non-working holiday or special holiday. Dahil po sa special holiday naman, ang ating pong principle ay no work, no pay. Pero pag nagtrabaho po kayo, may dagdag po kayong additional 30% sa sahod po. Okay, Director Len? Dear Alvin, para po sa mga empleyadong papasok sa January 29 or Chinese New Year na isang special non-working day, paano po kakalkulahin yung sasahurin nila sa nasabing araw? Kaya na po kaya ito ni Lea? Kaya na po ito ni Lea, pero po doon sa mga pero po doon sa hirap pa pong maka-access kay Lea or hindi pa po sila kumbinsido kay Lea, ang pagpumasok po kayo, ang basic wage po ninyo may madagdagan po ng 30%. So 130%. Pag nagtrabaho naman po kayo, ang yung overtime for that day, hourly wage po ninyo, yung 130% divided by 8, yun po yung hourly wage ninyo, multiply by 8, multiply by number of our overtime hours rendered, yun po yung overtime po ninyo. Ganun po yung computation po. Pero po kung ang January 29 naman po ay rest day po ninyo, hindi po 130% mag-a-apply but 150% po ang matatanggap po ninyo. Okay. And Dear Alvin, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig po kung saan sila pwedeng lumapit kapag hindi po sumunod si employer sa payroll sa nasabing araw? Nabanggit na po kanina, pwede po kayong pumunta doon sa ARMS. Ito po yung conciliation mediation ng Department of Labor and Employment. Online po yan na-access doon sa ARMS. Kung hindi po kayo accessible din, pwede rin po kayong pumunta sa provincial offices, field offices, and regional offices. Bukas po ang aming mga opisina ng 8 to 5, Monday to Friday. At kung gusto nyo pong malinawan, magkaroon po ng kalinawan kung entitled kayo or hindi at bakit hindi kayo entitled, you can also inquire sa ating hotline 1349. At naka-display din sa ating screen yung mga hotline numbers ng Department of Labor and Employment. Making dun sa working ko sa opisinang pinangungunahan ni Director Alvin. Okay, Director Len. Opo. At yan nga po mga kamanggagawa ang detalye ng DOLE Online Compliance Portal at yung ating Lea chatbot at Payrules ngayong Chinese New Year. Maya-maya lang din po ay sasagutin ni Dear Alvin yung ilang katanungan mula sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Ayan, at dahil nga tuloy-tuloy ang serbisyo publiko sa Department of Labor and Employment, ang inyong mga tanong ay aming sasagutin dito lamang sa huling yugto ng DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Tanong sa trabaho. Idoli mo. Alright, ito na po ang ating segmentong Tanong sa Trabaho.
Unang tanong mula kay JR Umayan Huta. Ito alamin natin yung kanyang tanong. Tanong niya, paano po kapag nagsara ang kumpanya tapos hindi pa po binibigay ang 13-month pay at sahod? Nangyari po kasi ito sa mga kasamahan ko na empleyado sa Santo Tomas, Batangas. Director Alvin? Ang sahod po natin ay binibigay po 30 days after na, kung ito po ay nagsara, dapat po 30 days after magsara or bago magsara, dapat po natanggap na yung sahod natin. Hindi po tama na pinapahintay po sila ng sahod. Katulad po na nabanggit ko po kanina, lumapit lang po sila sa aming mga opisina para po sila ay matulungan through conciliation mediation. Alright. Director Len? Dagdagan ko din po, Sir Ray, and Sir Alvin, mula naman po sa NLRC or National Labor Relations Commissions, maari din po natin magamit yung DOLE SENA or Single Entry Approach sa lahat ng tanggapan ng DOLE. Bukod po sa DOLE, attached agencies din po ng DOLE gaya po ng NLRC. At kanina nga po yung ating isa sa news update segment, nabanggit din po natin na naglunsad tayo ng DOLE Assistance for Request Management System or DOLE ARMS. Ito po actually, Sir Ray, yung pinakabagong online system natin sa pagsusumitin ng mga reklamo at paghingi ng tulong sa ating kagawaran. Yung ating pong Single Entry Approach Management System or SENA-MS, ARMS ng regional offices, Electronic Case Tracking System, ECTS ng National Labor Relations Commissions, at ang online SENA filing system ng NCMB or National Conciliation and Mediation Board, pinagsama-sama na po natin siya sa isang system lang. Ayun. So, we can expect na mas bibilis ang proseso. Yes. Ng pagsasampa ng reklamo. Okay, sige. Well, magandang sistema nga po yan para sa ating mga workers at employers. Mas madaling dumulog at humingi rin ng update sa kanilang mga concern. Isa pa pong tanong mula naman sa isang tupad beneficiary sa Romblon, taga Romblon ito. Anya, hindi pa raw sila pinapasahod sa tupad. Higit isang buwan na ang nakalilipas. May paliwanag ho ba dito ang Department of Labor? Sino po si Director Len? Director Len. Actually, Sir Ray, nanghingi po tayo ng sagot ng direkta po sa ating DOLE Regional Office sa Mimaropa. And ayon po sa kanila, unang-una humihingi po kami ng paumanhin kung hindi pa po ninyo natatanggap yung inyong sahod. No? Pero naghihintay lamang po ang ating mga regional office ng karampatang cash para po mabayaran ang lahat ng ating mga tupad beneficiary na hindi pa po natanggap yung sahod nila noong December. Pero may assurance naman po na binibigay ang ating kagawaran, particular po ang DOLE Mimaropa, at sa direktibo na din po ng ating Secretary Bienvenido Laguesma na wala pong delay sa pagproseso ng mga dokumento at papeles. Na isubmit na po ng ating mga regional office ang request para sa cash at naghihintay na lamang po ito na maibaba sa kanila. So, sir, konti na lang po. Darating na po yan. Konting kapit lang dyan. Darating din dyan. Din. Okay. Alright, Director Len, meron pa rin tayong mga natanggap na tanong mula sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Basahin naman natin, basahin ko lang ang tanong ni Danilo Hilario. Nasasagutin naman ito ni Director Alvin. Ang tanong ni Danilo, good afternoon po, aslam po, kung may makukuha akong separation pay kung umalis po sa aking trabaho. UB Express po work ko. Mahigit 10 years na po ako sa work. Wala pong benefit. Wala po benefit na hinuhulugan nila. Director Alvin. Banggit po kasi niya ay umalis sa trabaho. Sa ating pong batas, pag resignation po, wala pong separation pay. But in terms po ng hindi po siya hinuhulugan ng Social Security contribution, yung po maaring habulin sa SSS, Pag-ibig and PhilHealth. And kung may hindi po nabayaran ng mga sahod, overtime pay during his employment, yung po ang pwede pong i-claim, pero yung separation pay ay wala po dahil sa ating batas, ang resignation po ay, ang resigning employee ay hindi po entitled ng separation pay. Ayun, sige. Pahabol ko lang itong isang tanong na ito. Mula kay Freddy Gabiola. Good morning po. Ask ko lang po. Nag-resign po ako November 28 hanggang ngayon. Hindi pa binibigyan 13 month ko. Magdalawang buwan na po ngayon, January 28. Dr. Alvin. Mga notion na pag nag-resign ka within the year, hindi po kayo entitled ng 13-month pay. Pero entitled po kayo ng proportionate amount ng 13-month pay. So, kailangan lang po ulit pumunta kayo sa DOLE para po matulungan kayo at maibigay po yung 13-month pay po ninyo.
Ayun, tama-tama, may nagtanong dito sa comment dito. Ang sabi dito, ipatupad din ang compliance sa terminal and garage sa PUB modernization program. Okay, anyway, sige. Anyway, alright. Meron tayong 51 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, Director Len. Para naman po sa iba nating mga kamanggagawa na may tanong, kaugnay ng kanilang trabaho, or kung may nais po kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang DOLE Hotline 1349. O pwede din po kayo mag-send ng email sa hotline1349@dole.gov.ph o magpadala po tayo ng mensahe sa official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ulitin ko po, hindi lang po ito ang mga channels, pwede rin po tayo kay Leia sa website po ng DOLE. Tama ba ako, Sir Alvin? Opo. At yan, sorry. At dyan, ako, gusto pa namin pahabayan ang pakaganda ng usapan. Anong biro mo? May online. Biroin mo, may online portal na. Gusto ko pa sana pahabayan Kaya lang, all good things come to an end. Ika nga, diba? Pero sabi nga, tuloy-tuloy pa nito every Friday, 3 to 4 in the afternoon. Ang ganda kasi may online portal na, may chat box pa. Tapos marami pa mga pagbabago digitally para sa ating mga kababayan sa atin. So, magtatapos na ito ang ating balitaan at usapang trabaho ngayong hapon. Maraming salamat po muli kay Director Alvin B. Curada ng Department of Labor and Employment Bureau of Working Conditions sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Tandaan po, para sa mga usaping trabaho at kabuhayan, laging tumutok dito sa programang DOLE sa Department of Labor and Employment at your service sa Bagong Pilipinas. Para po ito sa bawat Pilipino. Yes. Again, tumutok lang po kayo sa aming susunod na episode tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang po yan sa Radyo Pilipinas. Alright, maraming salamat Director Len, Maraming Director salamat, Alvin. Sir Ray. Maraming salamat po. At dito na lamang ang pang Friday na edition natin lagi. Friday, 3 in the afternoon to 4 in the afternoon. DOLE at your service sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.